napakahalaga ng training. Ang training ay hindi madali. Mahirap, masakit, magastos. Merong training physical, merong training about mind. Tandaan natin. Ano ba ang training? Ang training lang ay inihahanda ka para bukas. Kasi pagdating ng panahon, dumating man yung mangyayari, masama man o hindi maganda, alam mo ang gagawin mo. Like what I said, we cannot change the wind, but we can adjust our winds. And through training, you can adjust the right winds if you know what is the right and absolutely correct how to adjust your wings. And that, anong sabi ni Mark Twain? There is nothing training that cannot do. Nothing is above its reach or below it. It can turn bad morals to good, good morals to bad. It can destroy bad principles. It can recreate them. It can debase angels to men and lift men to angels. And it can do any of these miracles in a year or even 6 months. Ibig sabihin, mabuti kang tao dahil sa training, kaya kanyang gawing masama. Kung masama kang tao, kung dahil sa training, kaya kang gawing mabuting tao. Kung mayaman ka, kaya kanyang gawing mahirap. Kung mahirap ka, kaya kanyang gawing para maging mayaman. Yun ang sabi ni Mark Twain about training. Kaya nga maganda rito, sabi rito, kung ikaw ay isang anghel, kaya kanyang gawing tao. At kung ikaw naman ay tao, kaya kanyang gawing lumipad, tumaas katulad ng anghel. Naintindihan natin. At sabi niya, in a year. Pero kayang gawin ng 6 months. Therefore, ang pagyaman nyo, pag-unlad nyo, kaya palang gawin ng 6 months. Kaya nga sa ibang kumpanya, bigyan mo lang ako ng 6 months, ako ng top 11. Nagkukuha ko within 6 months, yung iba within 1 year. Because why? Number 1, I'm a trainer. I know what is the training saying. At pinapractice ko yung sinasabi ng trainer. Kaya yun ang advantage ko. Makita nyo? Kaya pag nagtuturo ako, nagtitrain ako, hindi lang para sa inyo, para rin sa akin, to remind me. Habang ginagawa ko to, lalo kong naunawaan. Alam niyo yung Disneyland, ang isa sinabi nila, Disneyland will exist as long as there is imagination. Grabe, no? Ganun din buhay natin, mag-i-exist talaga, gaganda lalo hanggang tinatanggap natin yung training. Because you have a positive imagination. Kanina pa ako nagtuturo, anong feeling mo ngayon? Enlighten. Ano? Enlighten. Pakilakas? Enlighten. Parang Buddha. Hindi kayo nabudol. Nabuddha kayo, di ba? Buddha means enlightenment. Yun naman yung turo niya eh. Pero hindi niya sinabi siyang tagapagligtas, siya ay Diyos. Kundi na-enlighten lang siya. Kahit puntahan niyo yung salita niya, nakapukit sa kailan. Ito natin. Enlightenment. Yun yung trabaho ng trainer, to enlighten you. Pero ang trabaho ng iba, i-budol ka to scam you. I scam you. Enlighten. Hindi na I love you, I scam you. Okay na yung kanina, may makita ako, scam you. Okay. Ano yan? Maya. Maraming networking, maya-maya pa tayo, maya-maya. Mamaya na sasabihin mo. Oh, mamaya na. Puro maya-maya. Okay. May kukunin lang ako dito. Para
Hindi ko kasi ito na-memorize. Sinulat ko lang kanina. Okay. Nung panahon ni yung Maya kasi, nagkaroon ng tinatawag na vision o gustong mangyari si Mao Zedong. Kilala siyang Mao Zedong, pero mas kilala siyang Mao Zedong. Ito yung The Great Leap of China. 4 na peste ang kailangang patayin sa bansa nila. Una, ang lahaw, mosquito, daga. Yan, 4 na peste. Kasama ang ibon. Ang ginawa nila sa ibon ay yung iba, syempre, tinirador. Yung iba naman, puro drums para mapagod yung ibon, mapagod sa paglipad hanggang mamatay. Parang silang ginawa. Dahil ang feeling nila, peste. Kailangan mamatay ito. Bakit? Para alam. Chinese scientists calculated that each bird sparrow consumed 4.5 kilogram of grain each year. Isang Maya, 4.5 kilos ang kinakain. Mga grains. Hindi natin bigas, palay. Dami. And that for every million sparrow. Ito killed be good for the people are for the people. Ibig sabihin, every 1 million na namamatay, 60,000 Chinese ang mapapakain per year. Dami, no? Kaya sinama na niya ang ibon. Pinagpapatay. Okay. Yan yung tinatawag natin Great Leap. China total war against sparrow. Sabi ni Joey Ayala, siya yung isa sa nag-promote ng libro ko. Kasi siya yung may kantang Agila. Sabi nito, lupa, daot, langit ay magkakaugnay. Hayop, halaman, tao ay magkakaugnay. Chorus, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay lahat. Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay sa gitna ng kalawakan, umiikot sa bituin na nagbibigay buhay sa halaman at hayop at sa atin. Ibig sabihin niya, ang hayop, pati ang tao, magkakaugnay. Ang problema sa ibang tao, hayop talaga. Ang ugali. Walang kaugnay. Hindi lang magkaugnay, niliteral na. Niliteral pa. Pero mabuti pa yung aso, mabait yung pusa, talagang kaugnay-ugnay. Kita niyo? Ayop talaga eh. Ayop talaga eh. Mahirap na nga yung tao, niloloko pa eh. Kahit kami kasana ang komunita. Marami kong kilalang gano'n. Gumaling sa networking, yung gano'n na dinala sa scam. Ang tindi. Yun, patay ng iba. Pulo-pulo, binaro na. Scammer kayo. Hindi ko lang masabing mabuti na sa'yo. Di ba? Hindi ko lang masabi. Patay na, masasabihin mo pang mabuti sa'yo. Di ba? Kaawaan sana ang kaluluwa mo. Kaya lang, patay ka na. Paano ka makakawaan ka? Kita niyo? Now, yung ibon niya, may nag-drum, may nag-inayan, hindi talagang larawan. Kita niyo, kinawawa yung ibon. O, kaya o, dinidisplay pa. Di ba? Ha, 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 ha. Napatay na rin namin yung Maya. Maya-maya, inis siya. Nakakainis. Di ba? The consequences of total war against sparrows. December 13, sparrows killed 194 of estimated 600 million sparrows died. Dami pala. Great Chinese Famine, ito matindi. Ito ngayon ang consequence nila. Chinese died because of starvation, estimated 45 million.
Sabi ni Joey Ayala, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Hayop, halaman, tao. Nung pinatay nila ang 600 million birds, sparrow, patay din ang 45 million Chinese people. Why? Dahil nagkaroon ng taggutom at meron sa istorya, mismong tao, naging cannibal na sila, kinakain na nila ang patay na tao. Because of starvation. Bakit nangyari yun? Wala na silang makain. Bakit wala na silang makain? Yung mga insekto, tinira ang kanilang mga halaman. Naintindihan natin? Yes. Are you learning? Yes. Kasi lahat, kung anong ginawa mo ngayon, kasi gaya ng sinabi ko, akala natin tama, yung pala mali. Akala natin tama na pwede nang magpakasalang parehong babae, parehong lalaki, yung pala mali. Kaya mahirap minsan maniwala sa isang bagay na akala mo tama, mali pa. Kaya mahirap maniwala sa isang speaker na nagsabing yayaman kayo, yung pala kukunin lang ang kayamanan mo. Tingnan mo, gagawin kong pera ko. Hindi ka nabuda dahil nabudol ka. Pwede hindi. Padinggoy. Ano? Nagpadinggoy. Nagpadenggoy. Oy, huwag kang magpadenggoy. Naging cannibal sila, parang zombie, tao sa tao, kinakain dahil sa mundo. 45 million patay dahil pinatay nila yung 600 million na sparrow. Nasa Google yan. Nasa YouTube pa yan. Kaya hindi yan prank ka lang ako. Now, kaya nung panahon yon, nakita nila yung mali nila, bumili sila sa Russia, Soviet Union ng 250,000 sparrow. Bumili ulit sila ng ibon para yung mga ibon na yun dumami. At dahil doon, lahat ng kulisa, hindi man lahat, maraming kulisa, patay. Dahil hindi lang pala grape ang kinakain ng sparrow, pati kulisa. Oh, may ecosystem. Are you learning?